Ang 3:00 daw ay ang oras kung saan lumalabas ang puwersa ng kadiliman. Ngayong gabi ay susubukan kong magpaumaga na nag-iisa sa ospital na ito, sa morgue at sa emergency room na itinayo pa ng panahon ng mga Amerikano, kung saan nandito ang paramdam ng mga sinasabing hindi matahimik. Amoy formalin. Ang Clark Air Base Extension na matatagpuan sa Mabalacat City sa Pampanga. Kabilaan tong morgue na ito, tignan niyo. Bali, huling pagbablog ko na siguro to nung mag-isa lang ako talaga. Kailangan ko ba talagang gawin to? Pero since ito yung ating celebration, early celebration sa 1 million subscriber natin, kailangan ko talaga gawin mga master kasi gusto ko ipakita yung tapang ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng ganito. Siyempre yung ating pag-stayan ay kailangan natin ma-prepare ng maayos bago natin simulan ang paglilibot dito sa loob ng 3:00 ng madaling araw. Itong ating pinasok dito na isang room ay isang emergency room. Oo. So marami na rin possible na namatay dito. Ito nga't nag-prepare na ako ng aking tent para dito pansamantala ako magpapahinga habang hinihintay ko yung oras. Dahil nga 7:00 pa lang ng gabi ay nagpunta na ako dito at hinihintay ko nga yung guard na makakasama sana natin. Pero papangunahan ko muna kayo na talagang bawal ito sa mahihina ang kalooban. Ito yung una kong na-record na sounds habang nagpe-prepare pa lang ako. Pakinggang mabuti at mas maganda kung meron tayong headset. Mistulang sigaw ng isang lalaki na para bang humihingi ng tulong o saklolo. Babalik tayo 2 years ang nakalipas nung pumunta kami dito. Kasama ko nga yung aking kaibigan na si Ate Rain at halos parehas din ng sigaw ang aming narinig 2 taon ang nakakaraan. Pakinggang mabuti ang aking nai-record dati na tiyak ay magpapakilabot sa'yo. Ay, salamat. Hindi na po kami babalik, iikot na lang kami, sa likod kami dinala. So kung mapapansin ninyo, yan yung kilabot ko kasi ngayon lang po hindi ako nagre-record kasi nagpe-prepare pa ako ng ang lakas ng sit-sit. Malapit lang guys. Kasi naniniwala ako pag malapit yung sit-sit, malayo yung mismong entity. Pag malayo naman ng sit-sit, mas malapit naman. Parang yung sinasabi nga nilang aswang. Dinig na dinig ko guys habang nandito ako. Promise, walang takutan. Hindi ko tatakutin ang sarili ko dito. Hindi ko tatakutin ang sarili ko dito. Hindi ko alam kung tutuloy ko ba to hanggang 3 pero hindi pa ako nag-iikot guys eh. Ang dami ko nung naririnig. Yung una parang may nag-uusap. Ngayon naman malakas na ganito. Dito ko siya narinig. Dito, yan. Kaya sinilip ko kung nandiyan na yung guard eh. Ang lapit lang eh. Parang tinatawag talaga ako. Ganun yung pagkakasi tinatawag ako. Parang shh. Parang halika. Parang ganun eh. Shh. Pero hindi tayo magpapatinig mga master. Samahan nawa tayo ng Panginoon dito. Di pa ako kasi nakapagbray. Pero alam ko, naniniwala akong kakayanin natin to. Marami parang orbs. Nandito na tayo eh. Kanina pa talaga parang nakatingin sa akin.
lamang yung tapang na pagtatrabaho sa ibang bansa, pakikiharap sa iba't ibang lahi, ang tapang ng mga Pilipino. Pero pagdating sa ganitong mga bagay na hindi na ipapaliwanag o madalas kinatatakutan talaga, ay dito natin makikita na isa tayo sa magiging ehemplo ng pagiging matapang ng isang Pilipino. So pinlano ko na to, naisip ko na kahit may magbulong, kasi may bumulong na nga sa akin kanina, narinig ko talaga. Doon ka? Oo, paatras ako. Oo. Pag sinabi kong gawa, may kumaluskos, may nagdabog or what, hindi pa rin tayo tatakbo. Ipapakita natin yung tapang natin. Pag tungtong ng 12, iikutin ko na po ang buong ospital na ito. Kakayanin natin to mga master. Ngayon mga master, kung hilig mo yung mga ganito, samahan mo ko. Mag-explore tayo. Shoutout nga pala sa channel ni Master Gala. Kapag patuloy mo lang yung mga ginagawa mo, road to 1 million na tayo sa mga ka-mastermind. At marami pa tayong gagawing collaborations. Siyempre, mag-explore tayo ng mga iba't ibang pwesto. Hindi lang dito sa Bulacan, kundi sa iba't ibang parte pa ng Pilipinas. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, at i-share nyo na rin. Let's go! Thank you so much! Thank you! Salamat! Ingat kayo! Let's go! A few moments later. Sa haba din ng biyahe ko ay gusto ko rin munang umidlip kahit papano. Pero nung araw kasi na to ay nanaginip din ako ng medyo nakakatakot at naalala ko pa nga yung panaginip ko. Kaya naisip ko na wag na lamang matulog kasi baka mamaya bangungutin ako dahil uso nga naman binabangungot dito. Kaya may nabuti ko nga na mag-ikot-ikot muna habang naghihintay ng oras bago dumating ang alas 12. At sa susunod naman ay alas 3 naman. Alas 3 yun talagang eksaktong pag-ikot natin dito. Sino ba naman makakatulog ng ganito guys? Tignan nyo nga. Mag-aalas 12 na. Hindi na ako nakatulog. Hintayin lang natin. Saktong 12, lalabas na tayo. And then, babalik tayo ng mga 3 AM sa labas uli. Hinihintay ko lang yung isang guard na nakausap ko kanina. At sabi niya babalik daw siya. Kaya lang anong oras na mga master. So, nakakarinig ako ngayon ng mga parang hakbang. Parang pumapatak na tubig. Pero lalabanan natin yan mga master sa awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon mga master. Kakambal kasi ng pananampalataya yung pagsubok mo sa mga lugar na ganito. Pakiramdam ko talaga ang daming nakatingin Dahil hindi nga ako masyadong makatulog ay pinili ko muna lumabas saglit na mag-aalas 2 na nga ng madaling araw at ito yung nai-record ko agad. Ito yung mental Tapos may morgue rin dito. Nakakapagtaka lang bakit pinagsama nila yung mental at saka yung morgue. Mga nagtatanong, Master may kasama ka ba? Pinapakita ko po kung meron talaga. So ito yung isa sa pinakamaraming paniki dito. Pasukin natin saglit guys. Ito yung pinaka-visiting area ng mga sundalo kapag nagpapagaling yung mga ilang pasyente rito. Pero karugtong na rin ito ng pinaka-emergency room. Ito na yung pinaka-emergency room ng master to. Dito iba yung pakiramdam, mainit siya. May init na naiiwan. Swerte rin naman si Black, pero iba talaga ang dating ni Gray. Lagi nagme-million views pagka lagi ko itong sinasama mga master. Hindi ko lang alam kung bakit. So guys, ayan, mag-aalas 2 na po ng madaling araw. Hindi talaga ako makatulog Hindi na ako nag-video kasi baka maubusan ako ng battery. Grabe, parang hindi ko talaga kaya. Ang isa sa nakakakilabot na nai-record ko din yung tinatawag nga nila na orbs. Pero kakaiba itong orbs na ito. Ito ay para bang napakalaki o bilog na bilog. Kitang-kita talaga sa lente ng aking camera. Malapit nga ito dun sa may parang ilaw na nakita natin. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano ito, masasabi ko talaga na isa itong orbs na nanggaling mismo dito sa bintana ng emergency room. Inisip ko lang din ng reflection lang ito ng time na to kaya hindi ako masyadong nag-react. Ang orb sa mga hindi nakakaalam ay ang spirit ball na tinatawag nila. Ito raw ay sinasabi nilang espiritu na nagtatago o nag-aanyo bilang bilog na bagay para hindi sila makita. Pero dito ay maswerte tayo na na-capture natin ang mga nakakapangilabot na ganitong bagay. Kayo na po ang humusga mga master. A few moments later. Eksakto, alas 3 na po ng madaling araw.
dahil nalilito akong gamitin yung gimbal ko. Mga master, sobrang bigat na po. Ganito pala talaga kabigat yung mga scenes, lalo na pag mag-isa ka, papasok ka. Kaya ikutin muna natin itong part na may dalawang morgue dito. Panginoon, ingatan niyo po ako bago po ang aking paglalakbay sa lugar na ito. Kung meron pong mga masasama, sana po ilayo niyo po ako sa kanila. Bantayan niyo po ako at ingatan, patawarin niyo din po ako, Panginoon, sa lahat po ng mga nagawa ko pong pagkakamali. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So challenging ito dahil mag-isa ako. Grabe mga master. Sound check. Ito na yung pinaka emergency. Hindi yung sa lakas ng loob carry eh. Yung anong iniisip ko rito mga master eh. Ang hirap magdala ng teka nga, wait lang. Pagpapalitin natin yung kamay ko. Hindi pa ako masyadong sanay gumamit ng gimbal. Ayan, so ito. Pasok tayo guys. Nung papasok pa lang tayo sa loob ng ICU, ay ito na agad yung na-experience ko na talagang gusto ko na rin tumakbo pero kinaya pa rin natin mga master. Ang biglang pagbaba ng aking gimbal. Pasok tayo guys. Oh my gosh. Ay, naglolo ko yung gimbal. La. Ba't ganyan? Naglolo ko yung gimbal. So ito yung emergency room. Ang laki. Dito yung mental hospital. Sa part na to mga master. Ano? Amoy ano guys? Ang tawag dyan? Amoy formalin. Promise. Hindi ko tatakotin ang sarili ko. Wait na, ayusin natin tong camera. Nahirapan ako. Ito pinaka nakakatakot sa lahat eh. Ayokong hawaan kayo ng takot pero mas gusto ko hawaan ko kayo ng lakas ng loob kung bakit natin nagagawa yung mga ito. Ito yung pinuntahan natin ng maaga pa doon sa part 1 ng video. Alam ko nabiting kayo. Pero bagong lahat, pakita ko lang sa inyo. Nahihirapan na po ako. Hindi ko alam. Parang gusto ko na sumuko. Alam mo yung parang may nakapasan sa magkabilang balikat ko. Mga master. Amoy na amoy ko talaga. May amoy something talagang formalin eh. Grabe. Init talaga. Mainit. T3:30. Ako natakot yata sila. Charot. Hindi, huwag tayo magbiro ng ganyan mga master. Kabilaan tong morgue na ito. Tignan nyo. Ito to. Di ba yung isa pang morgue? Yan. Tapos ito pa. So totally ito. Ay. Narinig mo. So totally ito. Ay. Narinig mo. Grabe. Is no? Ayan. Sinasabay ko na kasi yung cinematic shots. Ang daming morgue. Dalawa. Napakalaki. Sayang talaga ano. Sayang talaga mga master. Hindi ko alam kung saan ako titingin screen eh. Pagod na ako. Bali, huling pagbablog ko na siguro to nung mag-isa lang ako talaga. Pagdating sa ano, kung gugustuhin ko mag-overnight. Kasi, ano mga master eh, yung pakiramdam, alam mo yung hinihigop nila yung lakas mo. Hindi naman ganun kabigat yung ano ko eh. Grabe. Hindi naman ganun kabigat yung aking ano.
yung aking camera para mangawit akong ganito. Ito yung isang morgue at dito tayo sa isa, yung tinuturo nitong isa. Pero total nandito na tayo, tapusin na natin to para makauwi na. Meron po bang nandito? You can communicate. Mag-ano lang kayo, paggalaw kayo ng something. Kanina may gumalaw na sa bubong mga master eh. Ay, grabe oh. Bawal manakit. Grabe. May mga ano. Dito malamig na sa part na ito. Tara na guys, dito na tayo sa kabila, sa kabilang morgue para huli na. Ayoko na po. Pagod na ako. Totoo lang mga master, nakakapagod. Narinig nyo yun, parang may boses. May gising pa ba ng ganitong oras, alas 3? Ito, sundan natin tong pinakaano ng morgue. Ah, ito. Ito yung morgue. Sana makapag ano, kasi wala pa akong pambili ng ano. Ang mahal daw ng ginagamit eh. Much better. Dito tayo mag ano. Papahinga saglit. 1 minute na lang yung camera ko. Yung, ayan, wala. Yung ano na. Wait lang. Dito yun, oh. Dito yun, oh. Kahit may kalakasan yung sit-sit na nai-record natin, pero hindi ko to narinig nung nandyan ako. Kaya nakakapagtaka lang saan nanggaling ito. So natanggal yung aking mic sa hindi malamang dahilan. Kailangan maikot natin tong morgue eh. Ay! Kanina pa talaga ako nagkakanda. Ano? Guys, talagang parang may pumipigil sa akin. So ito yung arrow. Pag sinundan mo yung morgue, ito yung pinaka ano. Yan. Bakit ganito? Hindi ko nawawala ako sa sarili. Promise. Naiiwan talaga yung mga spirits or yung mga diwa sa isang lugar, mga master. Naniniwala ako dyan. Ito na. Parang nung unang panahon pa itong mga master ah. Namiss ko tuloy mag-tsaa. Charot. Meron po bang tao dyan? O gusto magparamdam? Nandito lang po ako. Guys. Pero ay, talagang pare-parehas lang yung ano. Tama, may exit pa, no? Sensya na kayo, paling-paling yung video ko. Kung iisipin mo, hindi masyado nakakatakot dahil nga halos pare-parehas lang yung itsura ng bawat building.
Ang mas nakakatakot dito, yung mga naiwan na mga memories o yung pinakadiwa ng lugar na may imagine mo na napakaraming nabaliw na dinala dito at ang ilan hindi na kinaya ang kanilang mga karamdaman. Kaya hindi ko maiwasan na para bang nalilito ako o parang naliligaw ako sa lugar na ito. Bigat. Grabe. So ito yung isa sa morgue mga master. Napakabigat. So sa maniwala man tayo sa o hindi sa mga multo, pinapatunayan lang na may mga bagay na hindi talaga mapapaliwanag. Maraming salamat sa buong pagsama sa video, sa pag-ikot sa tatlong nakakapangilabot na lugar sa ospital, lalong-lalo na po ang morgue. Bilang suporta ay tulungan nyo akong abutin ang 1 milyon ating subscriber. Madalas ay iisipin natin na tayo lamang ang nilikha o tayo lamang ang nandito sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ay maraming patunay at maraming nagsasabi na may mundo ng mga espiritu. Kabilang dito ang mabuti at ang mga masama. Muli ito si Master Gala na laging nagsasabi sa inyo, ang mga bagay na mahirap paniwalaan ay dapat nating imbestigahan. Ang patunay ay ang dapat makita at dapat marinig.